Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 22 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaias. Pakisabayan ako ng basa guys. Mabilisan lang kasi late na ako ng 13 minutes. May pinanood pa kasi ako. Nakakatuwa ngayon sa sa YouTube. Ang daming Okay guys, pakisabayan ako ng basa. Pare-pareho tayo dito matuto. Ang aklat ng Isaias, panimula. Binasa ko na to kahapon kaya nga lang tag nito. Ulitin ko ulit ngayon. Kahapon kasi is pahapyaw lang. So, dito na tayo sa ang aklat ng Isaias, panimula. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ika-8 siglo BC. Ito ay nahahati sa 3 pangunahing bahagi o na Kabanata 1 to 39. Sumasakop ito sa panahon na ang Juda, ang kaharian sa timog, ay pinagbabantaan ng Assyria. Nakita ni Isaias na hindi lamang ang lakas ng Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Juda, kundi ang kasalanan at pagsuway ng mga tao at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng madamdaming pangungusap at pagkilos ng propeta, nanawagan siya sa mga tao at sa kanilang mga pinuno na mamuhay na may katwiran at katarungan. Binalaan din sila na ang pagsuway sa Diyos ay tiyak na maghahatid sa kapahamakan at pagkawasak. Ipinahayag din ni Isaias ang pag-iral ng pagdaigdig na kapayapaan at ang pagdating ng isang huwarang hari buhat sa lipi ni David. Pangalawa, Kabanata 40 to 55, isinasaad dito ang tungkol sa panahon ng pagkatapon sa Babylonia ng maraming taga-Juda. Halos mawalan sila ng pag-asa habang nakatira doon. Ipinahayag ng propeta na palalayain sila ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay. Ang isang natatanging paksa sa bahaging ito ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan at ang kanyang plano para sa kanyang bayan. Sa pamamagitan nila ay lalasap ng mga pagpapala ang lahat ng bansa. Kabilang sa pinakabantok na mga talata sa Lumang Tipan ang mga bahaging nagsasaad tungkol sa lingkod ni Yahweh. Pangatlo, Kabanata 56 to 66, ang malaking bahagi nito ay tungkol sa mga taong nakabalik sa Jerusalem at naghahanap ng katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Hinahangad dito ang pag-iral ng katwiran at katarungan at ang paggunita sa araw ng pamamahinga. Paghahandog at pananalangin ang natatanging teksto sa 61 verse 1 to 2 ay ginamit ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang ministeryo upang ipahayag ang pagkatawag sa kanya ng Diyos. Alam nyo guys, swerte talaga ang Biblia, kasi swerte talaga ang mga tiga Israel, Judah, Jerusalem, kasi sila yung nilagay dito sa Biblia. So, kumbaga guys, yung history nila napakalat sa buong daigdig. Yung mga nagbabasa ng Bible, mababasa sila. How I wish na tayo ring Pilipinas, maglimbag din tayo ng aklat na kasaysayan din ng Pilipinas, tapos ikalat din natin sa buong mundo. Para magiging famous din tayo. Kasi sila naging famous sila kasi nga nandito sila sa aklat ng Bible. Di ba nga yung pananampalataya is nasa Bible, tapos sila lagi lahat nakasulat dyan. So napakaswerte nila talaga. Kasi kung tayo rin siguro, mayroon din tayong Biblia na Pilipinas ang nakalagay sa loob ng buong aklat. Siguro maswerte din tayo. Siguro lang ha. Opinion ko lang yan. How I wish na maglimbag din tayo ng sarili nating history. Na pang buong daigdig din. Nilalaman, mga babala at pangako, chapter 1 verse 1 to chapter 12 verse 6. Pagpaparusa sa mga bansa, chapter 13 verse 1 to chapter 23 verse 18. Ang paghatol ng Diyos sa sanlibutan, chapter 24. Alam niyo guys, nasasali lang tayo ng bansa natin kapag binanggit na yung sanlibutan. Pero actually talaga sila lang halos dyan. Ang
paghatol ng Diyos sa sanlibutan, chapter 24 verse 1 to chapter 27 verse 13. Mga karagdagang babala at pangako, chapter 28 verse 1 to chapter 35 verse 10. Si Haring Hezekias ng Juda at ang mga taga-Assyria, chapter 36 verse 1 to chapter 39 verse 8. Mga mensaheng may taglay na pangako at pag-asa, chapter 40 verse 1 to chapter 55 verse 13. Mga babala at mga pangako, chapter 56 verse 1 to chapter 66 verse 24. Basa na guys, nandito na tayo sa Isaias. Kaya ko binabasa yung mga headings guys para malaman natin kung tungkol saan yung libro ng Isaias. So sabi nga niya, ito, kasaysay, mga nakasulat dito is pinangalan yung sa propeta na nananirahan noon sa Jerusalem noong ika-8 siglo BC. So kumbaga sa history pa rin nila. Diba? So, Isaiah chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Juda ni Uzzias, Jotham, Ahaz at Hezekias. Sumbat sa bayan ng Diyos, verse 2, makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko't inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Verse 4, bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak na katiwalaan, itinakwil ninyo si Yahweh, inilait ang banal ng Diyos ng Israel at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Verse 5, bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Verse 6, kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa, katawan ninyo'y tagtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak at wala pang binda at wala man lamang gamot na mailagay. Verse 7, sinalanta ang inyong bayan, tupok ang inyong mga lungsod, sinamsam na mga dayuhan ang inyong mga lupain at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Verse 8, ang Jerusalem lang ang natira, parang kubong iniwan sa gitna ng ubasan, parang isang silungan sa gitna ng taniman ng pipino, parang isang lungsod na kinukubkob ng kalaban. Verse 9, kung si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y natulad sa Sodoma at Gomora. Verse 10, mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh, ang inyong magawa ay kasinsama ng sa Sodoma at Gomora, kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ating bayan. Verse 11, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog, sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog, hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Verse 12, sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Verse 13, huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga, na susuklam ako sa usok ng insinso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kumpista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 14, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Verse 15, kapag kayo nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin, kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Verse 16, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin sa aking harapan. Kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Verse 17, pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking puputiin tulad ng yelo o bulak. Verse 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Verse 20, ngunit kung sasuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Masyado ba ako mabilis guys? Inaano ko lang kasi dahil nga late na tayo, may pasok ngayon ang mga amo natin, kaya bilisan na natin. Ang makasalanang lungsod.
Isaiah chapter 1 verse 21, ang Jerusalem na dating tapat sa akin ngayon naging isang masamang babae. Dati puspos siya ng katarungan at katwiran ngayon na may tirahan na ng mga mamamatay tao. Verse 22, ang iyong pilak ay naging bato na haluan ng tubig ang iyong alak. Verse 23, naging suwail ang iyong mga pinuno sa kasabwat sila ng mga magnanakaw, tumatanggap ng mga suhol at mga regalo, hindi ipinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. Verse 24, kaya sinabi ng Panginoong Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ibubuhos ko ang aking puot sa aking mga kaaway, maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Verse 25, paparusahan kita at lilinisin gaya ng pilak na pinagdadaan sa apoy at tinutunaw upang dumalisay. Verse 26, bibigyan kita uli ng mga tagapamahalang tulad noong una at ng mga tagapayo gaya noong simula, pagkatapos ay tatawagin kang lungsod ng katwiran at lungsod na matapat. Verse 27, maliligtas ang Zion sa pamagitan ng katarungan at kayong nagsisisi at nagbabalik loob. Verse 28, magpupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. Isaiah chapter 1 verse 29, mapapahiya kayo dahil sa mga punong kahoy na inyong sinamba at sa mga halamang itin. Pati ba namang punong kahoy sinasamba, guys? Okay, verse 29, mapapahiya kayo dahil sa mga punong kahoy na inyong sinamba at sa mga halaman ng itinuring ninyong banal. Verse 30, makakatulad ninyo yung mga nalalagas na dahon ng puno at halamang hindi na nadidilig. Verse 31, ang malalakas na tao ay matutulad sa mga tuyong kahoy. Okay, ulitin ko yung verse 31. Ang malalakas, Isaiah chapter 1 verse 31, ang malalakas na tao ay matutulad sa mga tuyong kahoy, manggagawa nila ay madaling magliliyab, parehong matutupok sa apoy na walang makakapigil. Bukas na itong chapter 2, guys, kapayapaang walang hanggan. Okay, bukas na ito. Bye everyone, God bless.